ngayon sa ating bansa. And the same question is I'm going to ask you tonight. Natutulog ba ang Diyos? Sabi po sa Mark 4, verse 35 ganito, hanggang 39. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat, as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Verse 38. But he was, Jesus, was in the stern, asleep on a pillow. I ask you the same question, is God sleeping? Natutulog ba ang Diyos? Ha? Basahin natin ulit, verse 38. But he was in the stern asleep. Kanya, on a pillow, may unan pa. Now, my question is the same. Natutulog ba ang Diyos? Basahin natin sa 39. Then he arose, and sabi po sa 38, sabi doon, and sabi rito sa 30, and they awoke him and said to him, "Teacher, do you not..." Tulog! Ginising nga eh! I have the same question. Natutulog ba ang Diyos? Amen. Verse 38 ulit. But he was in the asleep, sabi niya. Always remember this, mga kapatid. Tandaan po natin ito. I will not going to preach longer because nandiyan po si Bishop Ding. Nakakaya pagka ako nag-preach, preachan ko yung bishop, di ba? One thing I would like to tell you, hindi natutulog ang Diyos. He is 100% man and 100% God. As a man napapagod, as a man nagugutom, as a man umiihi, as a man nauuhaw. As a man, pinaliguan nga ni John the Baptist, binautismuhan. But as a God, ang sabi niya, I will never ever leave you nor forsake you. Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, matapos ang ating pagpapagal, ang ating pagod, ang ating panalangin, ang ating pag-aayuno, ang ating pagod, ang ating hirap, kami nagpunta sa Yambo, yung iba hindi makatulog sa pag-iimprenta, ang day by day, kaagad nagbitaw ng pera, ang win, lahat. And yet after that, mga kapatid, after that, ang nanumpa sa luneta, hindi yung inaasahan natin. At merong mga agam-agam, merong mga tanong, merong mga nagsasabi, bakit nagkaganon? Ano ang nangyari? Saan tayo nagkulang? Ngunit isang question lang ang aking iwanan sa inyo mga kapatid bago ko bumaba ng entabladong ito. Ginampanan po ba natin ng buong puso ang ating pinaniwalaan na yun ang pinagagawa ng Panginoon sa atin? Kung ginampanan po natin yan, walang agam-agam, walang tanong na mamumuo sa ating mga puso, sa ating mga isip at lalabas sa ating bibig. Dahil ginawa natin yan, dahil yan ang sabi ng Panginoon gawin natin. Alam niyo po, may isang kwento. Alam niyo po doon sa amin, sa probinsya namin, sa Rome, sa Italy. Merong recital. Alam niyo yung recital, yung nagpiano? Merong 7 taong bata na magre-recital. Alam niyo po sa recital, ang mga imbitado at mga guest dyan ay mga matataas na tao, mga mayayaman, billionaires and millionaires, politicians, matataas ang posisyon sa gobyerno, mga secretaries, matataas ang posisyon sa military, mga generals, mga kilalang tao, mga prominenteng tao, mga pilantropo, mga artista, basta mga kilala, players, big time. Nung nag-recital na yung bata, nung matapos ang bata ng kanyang recital, tumayo siya sa dulo ng kanyang piano at siya ay nagbow. Palakpakan ng lahat ng tao. Just imagine ng mga prominenteng tao, mga mayayaman, yung mga big time, yung mga kilala. Palakpakan, sigawan, bravo! Bravo! Magnifico! Ang sabi. Walang tigil. Nakatayo ang bata.
Lumabas yung direktor. Success! Success ang sabi niya. Fantastic ang sabi niya. Nakita niya ang bata nakahawak sa dulo ng piano at parang malungkot. Ang sabi ng direktor sa kanya, "Boy, hindi ka ba masaya? Sila governor, sila senators, yung mga paborito mong artista, yung mga kilalang tao, mga bilyonaryo at milyonaryo, walang tigil, hangang-hanga sila sa'yo. They really appreciated what you have done." Alam niyo po ang sabi ng bata? Hindi po. Sabi niya, bakit? Kita niyo po yung isang matanda na nasa likod na nakaupo. Ang sabi ng direktor sa kanya, well, nasa likod siya, mukhang mahirap. Wala sigurong pambili ng ticket na mahal kaya nasa likod. At ang suot niya, pangit. Hindi maganda. Huwag mong pansinin, sabi niya. Ang pansinin mo ang mga taong ito. Mga kilalang tao. Ang sabi niya, hindi po. Hindi po baling ang lahat ng ito ay hindi tumayo at hindi pumalakpak. Basta tumayo ang matandang yon, ako po ang pinakamasayang tao. Ang sabi po ng direktor sa bata, bakit? Sino ba siya? Siya po ang teacher ko. Similarly with us. It doesn't matter what you think and what you feel. It doesn't matter what the spectators are thinking about what we have done. It doesn't matter, mga kapatid, kung yung judge of this world, ang kanilang judgment sa atin ay hindi tama. It doesn't matter. You know what matters most? You know what matter and what is important? Ang teacher ba natin na-appreciate yung ating ginawa? Yung bang ating guro tumayo at pumalakpak? Yung bang ating teacher ang nagsabi, well done, good and faithful servant. Magandang gabi po. Salamat. God bless you all.